And ayan na, so in the near future guys, parang bibigyan ka rin ng pagkakataon ni universe na makapagpahinga yan, and doon nyo marirealize yung true strength nyo. Eto guys, parang sinasabi dito na magpahinga ka, i-analyze mo kung ano talaga yung mga gusto mong mangyari sa buhay, ganyan. And sometimes pag nadadapa tayo ganun, no, nag-hibernate, nagpapahinga, pero bumabalik tayo na mas malakas tayo, mas strong. So yung iba sa inyo baka kulang lang kayo ng konting pahinga lang, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, future energy, mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong sitwasyon. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Taurus. Ito guys. So, Taurus, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread, mga kapiksi. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages. So, where you are right now, you're living your dream, or parang you are running towards your dream, you're chasing your dream. Yung iba sa inyo guys, literally for some of you, you may be living your dream life now, okay? So, yung ibig sabihin, yung iba sa inyo, pwedeng yung dream life nyo dati, you're living it right now. Ibig sabihin, na-experience nyo na yung mga pinapangarap nyo lang dati. For some of you naman, you are still chasing after your dreams. You're focused on achieving your dreams, mga kapiksi. So, nandun kayo sa process na you're chasing after your dream. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng na-achieve nyo na yung mga dreams nyo, tapos syempre hindi lang naman isa yung mga pangarap natin, di ba? We have like a lot of dreams. Ibig sabihin marami tayong mga pangarap sa buhay. So yung iba sa inyo, pwedeng na-hit nyo na yung ibang pangarap nyo, and you're still working towards achieving more dreams sa buhay nyo. So this is a very, very positive energy, mga kapiksi. Nakafocus ka talaga dun sa mga bagay na nais mong mangyari. And for some of you, pwedeng nararamdaman nyo rin right now na yung mga dasal nyo ay sinasagot na, tinutugon na ng nasa taas, mga kapiksi. This is more on challenges guys, kasi for some of you, pwedeng may mga naiinggit sa inyo, no? There are a lot of people na they feel envious, jealous, yan, nung mga na-achieve nyo sa buhay. Sometimes, yung ibang tao, hindi sila masaya para sa mga achievements nyo. So, again, dahil yun sa mga inggit, insecurities nila, mga kapiksi. And for some of you, kahit na-achieve nyo na yung dreams nyo, you are still experiencing competition. Kasi, syempre, no, we must admit, diba? Kapag na-achieve mo na yung dreams mo, hindi naman yan smooth sailing, diba? Meron pa rin competition, which is, kung friendly competition naman, okay lang. Because it will bring out the best in you, mga kapiksi. Pero na lang yung mga naiinggit, kasi mahirap yun pag may naiinggit. They might do you harm, mga kapiksi. Okay? So, friendly competition, guys, makakatulong yan sa inyo para lalo pang lumabas yung best version of yourself. Okay? What you need to focus on, mga kapiksi, dito sa mga challenges na to, dito sa mga problema na to, palagi nyong iisipin na preparation yan para sa better version mo, para sa mas magandang buhay nyo, mga kapiksi, okay? And kapag nakaka-experience kayo ng mga challenges, ng mga problema, pagsubok, isipin nyo na lang na palaging may blessings yan na nakaakibat para sa'yo, nag-aantay sa inyo. So, yun yung palagi nyong i-focus ng attention. No pain, no gain, diba? So, kailangan natin talagang pagdaanan
sometimes yung mga kahirapan para ma-appreciate natin kung gaano kasarap yung bunga ng mga paghihirap na yon at the end of every journey. Alright? Sa recent past nyo, mga kapiksi, ayan, ito yung nag-pass strong sa'yo kasi sa recent past mo, you have a lot of disappointments, frustrations, no? Yung mga negative emotions mo, pero hindi ka nagpadala dun sa mga yon. Instead, naging fuel siya. Kasi sometimes ganun, no? Comment down below guys if nakaka-resonate kayo. Yung tipong nilalait-lait kayo, inaapak-apakan kayo, binubuli-buli kayo, ganyan. Sometimes kung sino pa yung akala mo na tutulong sa'yo, di ba? Sometimes kadugo mo pa, kamag-anak mo pa, sila pa yung nambabash sa'yo, na nanlalait sa'yo, na humihila sa'yo pababa, di ba? So, parang naging nyo siya, lesson learned para sa inyo kasi naranasan nyo na, tapos parang sinabi nyo na hindi ko na to mararanasan ever, and if ever man na magkaroon ako ng mga anak, never ko rin siyang ipaparana sa mga anak ko. So, meron kayong mga ganong klaseng experiences in your recent past, mga kapiksi. Ayan, no? And yung greatest strength nyo is yung family nyo, okay? Sa pamilya nyo kayo, humuhugot ng lakas. Sila yung inspirasyon nyo, sila yung motivation nyo, mga kapiksi. Kaya kahit anong hirap ng buhay, or kahit na may mga problema kayong pinagdadaanan, kayang-kaya nyong dalhin because of their inspiration na nabibigay nila sa inyo, mga kapiksi. So, in short, para sa kanila ka bumabangon. And alam mo na kapag nadapa ka, sila din yung tutulong sa'yo para tumayo ka. Okay? In the near future guys, may mga pagsubok pa, marami pang mga challenges, pero sabi ko nga itong mga pagsubok na to guys, hinahanda ka niyan para sa next chapter ng buhay mo. So marami kayong obligations, marami kayong responsibilities na papasanin pa. For some of you probably because talaga namang maaasahan kayo, kaya or talaga namang siguro kayo yung independent, alpha, ganyan, na talagang alam mo yun, backbone ng inyong pamilya or ng mga tao na kapaligid sa inyo. Kung hindi nyo na kaya, pwede kayong magpahinga or pwede naman kayong humingi ng tulong sa mga kamag-anak nyo. Wag nyong suluhin mag-isa, mga kapiksi. Pero again, itong mga challenges na to or pagsubok na to, meron din siyang magandang benefit para sa iyo kasi sabi ko nga, lalo kang magiging malakas in the future, mga kapiksi. Suggested approach guys, tap. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Tap, kalabit, no? Kalabitin nyo guys, yan yung suggested approach sa inyo, na kalabitin nyo yung mga tao sa paligid nyo pag nahihirapan na kayo, kasi two heads are better than one, diba? Mas maganda yung sama-sama, nagtutulong-tulong, ganyan. Mas marami kayong kumikilos, mas maigi. So sometimes kasi parang may mga ibang tao na sige, hanggang kaya ko, kakayanin ko. Pero kung hindi nyo na kaya guys, pwede kayong humingi ng tulong, no? Walang masamang humingi ng tulong. Mas makakabuti pa yon para sa inyong lahat. Alright? What you need to know, mga kapiksi, talagang very responsible ka, no? Nakikita talaga natin yung energy ng pagiging responsible mo, Taurus. So heads up ako sa inyo, ay kumbaga parang thumbs up ako sa inyo, mga kapiksi, kasi sobrang mapagkakatiwalaan talaga kayo, mga kapiksi. Okay? Dahil sa pagiging responsable nyo, and that's also your biggest strength, guys. And hopes and fears, eto guys, parang sinasabi dito na have fun, no? Have fun, wag masyadong seryoso, pahinga ng konti pag may time, spend some time for yourself, mga kapiksi. Okay? Okay lang maging seryoso, pero sabayan mo rin ang paglilibang because you simply deserve it, guys, no? Deserve nyo na maging masaya. And life is so short para magmukmok tayo. So, enjoyin din natin, mga kapiksi. And ayan na. So, in the near future, guys, parang bibigyan ka rin ng pagkakataon ni universe na makapagpahinga, yan, and doon nyo marirealize yung true strength nyo. Eto guys, parang sinasabi dito na magpahinga ka, i-analyze mo kung ano talaga yung mga gusto mong mangyari sa buhay, ganyan. And sometimes pag nadadapa tayo ganun, no,
nag-hibernate, nagpapahinga, pero bumabalik tayo na mas malakas tayo, mas strong. So, yung iba sa inyo baka kulang lang kayo ng konting pahinga lang, mga kapiksi. Kailangan nyo mag-recharge, ganyan. So, wag nyong ipagkait sa sarili nyo yun, kasi makakatulong din talaga sa inyo. Parang mga cellphones lang, di ba guys? Gadgets natin, ginagamit natin all throughout the day, power consumption. Pero pag nalobat na, sometimes naghahang na, umiinit, ganyan, kapag na-overused. So, dapat pinapahinga din natin, pinapatay din natin, tapos nire-recharge natin. And then, pag inon ulit natin or binuhay ulit natin, magpe-perform ulit siya ng mas maganda. So, ganun din tayo mga kapiksi. Okay? So, yan ang iyong energy. Taurus, comment down below kung story nyo ba to, if naka-resonate kayo guys. And ito naman yung ating additional mensahe sa inyo. So, i-shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong magpayaman ngayon 2024 guys. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong January ay magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal. Hanggang 31 na lang yan guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional namin sa para sa inyo guys. We have inner goddess and don't back down. So, wag na wag kayong susuko guys, no, sa mga hamon ng buhay, sa mga challenges. Normal lang naman yon, mga kapiksi, na maka-experience tayo ng mga humps along the roads, bumps along the road, diba? Mga challenges, mga balakid, mga pagsubok. Pero sabi ko nga, it's preparing you to become a better version of yourself. Itong mga pagsubok na to, normal lang ito na maranasan nyo para mas maging matibay kayo, mas maging strong kayo. And you have to understand that the power is within you, okay? Meron kang kakayahan to create the life that you want para mas maging malakas ka, maging strong ka, ganyan, and ma-achieve mo lahat ng desires mo. You just have to tap to your inner power, mga kapiksi. And ang importante is talaga, wag na wag kayong susuko guys, no, kahit anong mangyari. Pag napapagod, pwedeng magpahinga. Kung nahihirapan, pwedeng humingi ng tulong sa iba. Basta wag na wag kayong susuko. God has never given up on you guys, so don't ever give up on yourself as well. Okay? So, napakagandang kasabihan, mga kapigsi. So, comment down below, Taurus, if story nyo ba to, if naka-resonate kayo dito, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo na, guys, para talagang umasenso and umunlad yung buhay nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.